Oh, speaker po natin pamayang hapon ay si Brother Ed. Amen. Amen po ba? And then, sa katapusan, huwag mo agad tatapusin. Sa katapusan, ng mundo, hindi ko naman. Katapusan ng buwan ay si Brother Andrew. Amen. Paikutin na po natin yan. Brother Miracle, sunod. Brother Andrew. Okay, so tayo po ito kayo na. At muli, buksan po natin ang ating po mga Bible sa Book of Proverbs. Basahin po natin muli ang verse, chapter 19, verses 1 to 19. Proverbs chapter 19, verses 1 to 19. Kung nakita na po, isang malakas at masayang amen. Amen. Magkaroon po tayo ng salitang pagbasa. Ako po sa verse 1, kayo po sa verse 2. Sabay-sabay po tayo sa verse 19. Verse 1. Better is the poor that walketh in his integrity than he that is perverse in his lips and is a fool. 2 kayo po. Also that the soul be without knowledge is not good, and he that is that with his feet sinneth. The foolishness of man perverteth his way, and his heart freteth against the Lord. Verse 4. God maketh many friends, but the poor is separated from his neighbor. A false witness shall not be unpunished, and he that speaketh lies shall not escape. 6. Many will entreat the favor of the prince, and every man is a friend to him that giveth peace. All the brethren of the poor do hate him, how much more do his friends go far from him? He pursueth them with words, yet they are wanting to him. 8. He that hateth the heart his own soul, he that keepeth understanding shall find good. A false witness shall not be unpunished, and he that speaks lies shall perish. 10. The light is not seemly for a fool, much less for a servant who hath rule over princes. The discretions of a man deferreth his anger, and it is his glory to pass over its transgressions. 12. The king's wrath is as the roaring of a lion, but his favor is as the dew upon the grass. A foolish son is the calamity of his father, and the contentions of a wife are a continual dropping. 14. House and riches are the inheritance of others, and a prudent wife is from the Lord. Slothfulness casteth into a deep sleep, and an idle soul shall suffer hunger. 16. He that keepeth the commandment keepeth his own soul, but he that despiseth his way shall die. He that hath pity upon the poor lendeth unto the Lord, and that which he hath given will he pay him again. 18. Teach him thy son while there is hope, and let not thy soul spare for his crying. Verse 19, altogether ready to read. A man of great wrath shall suffer from punishment, for if thou deliver him, yet thou must do it again. Tayo po lahat ay pumikit, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Ama na nasa langit. Kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa iyo pong kadakilaan, kabutihan, na patuloy mo pong ipinagkakaloob sa buhay ng bawat isa. At kami po sa umagang ito lumalapit sa inyong pong mapagbiyayang trono. Nagpapakumbaba po kami, humihingi po kami ng kapatawaran sa mga kasalanang nagagawa po namin, sa hindi po namin minsan pagsunod sa iyong mga utos. Patawarin mo po kami, Banal na Espiritu, patawad, pakalinisin mo po ang aming puso't isipan. Ihanda mo po ito sa pakikinig ng iyong pong banal na salita. At dalangin ko po na patuloy po maghari sa amin ng iyong pong dakilang pag-ibig at maghari sa amin ng iyong pong banal na salita. Patuloy ka naming suntin sa lahat ng oras saan man po kami naroroon. Nawa ay nasusunod namin ang iyong mga utos, ang iyong kalooban, at naiingatan po namin ang aming pong patutuo. Sa umagang ito, kami po ay nagpapasalamat din sa iyong pong banal na salita, sapagkat ito po ay buhay at makapangyarihan. Ito po ay nagbabago ng buhay ng bawat isa. Ito po ay nagbibigay sa amin ng kalakasan upang mapaglabanan, mapagtagumpayan ang mga problema, pagsubok na dumarating sa amin. At ang iyong pong banal na salita ang siyang patuloy na nagbubuklod sa amin
kung bakit kami po ay nagkakaisa at kami po ay nagkakatulungan po dito sa inyong pong gawain at sama-sama kami naglilingkod. Ito po ay dahil sa inyong pong banal na salita. Salamat po, Banal na Espiritu. Dalangin ko na patuloy mo po kaming pagkalooban ng knowledge, wisdom, understanding sa inyong pong banal na salita, sapagkat ito po ay higit pa sa mga kayamanan sa mundong ito. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy po kayong magligtas sa bayang ito at sa lahat ng dako ng mundo. Gamitin mo po kami para ipahayag ang kaligtasan, na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa gawa, hindi sa relihiyon, at ang kaligtasan ay matatagpuan lamang po sa aming pong Panginoong Hesus, na siya po ay namatay sa krus dahil sa aming mga kasalanan, nalibing at muling nabuhay. Salamat po, Ama, sa napakagandang biyaya at regalo mo po sa amin, yung kaligtasan, buhay na walang hanggan. Patuloy ka namin pupurihin, pasasalamatan sa dakilang bagay na iyong ginawa sa amin, hindi dahil sa anumang mga bagay sa mundong ito. Ibinabalik ko po sa iyo, Ama, lahat ng papuri, pasasalamat. Ito po ay aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Pwede na po po. Sa mapagpalang umaga po muli sa ating lahat at tunay na napakaganda po ng salita ng Diyos. At kaya sabi po dito sa verse 1, tingnan niyo po yung pong Bible sa verse 1, better is the poor that walketh in his integrity. Alam niyo po talagang mas mabuti pa ang maging mahirap na talagang namumuhay sa katotohanan, namumuhay sa katapatan, namumuhay sa integridad, na talagang walang sino mang sinasagasaan o niyayapakang tao, o yung walang sino mang minamaliit na tao. Kaysa doon sa mga taong mayaman. Mayaman nga sila, maraming sasakyan, maraming bahay, maraming pera. Pero saan nanggaling ang kanilang pera? Saan nanggaling ang kanilang kayamanan? At talagang yumaman sila sa pamamagitan ng pagnanakaw. At nakakalungkot nga po, maraming tao po sa panahon po natin ngayon ay talagang sira ang buhay. Defective ang kanilang buhay. Yun po ang katotohanan, na talagang ang buhay na napakaraming pong tao ngayon sa ating panahon ay masama ang kanilang patutuo, na ang kanilang record, kung ititrace ang kanilang track record, ay talagang napakaraming masasamang bagay ang ating makikita. Although sinasabi po ng Bible, for all have sinned and come short of the glory of God, lahat naman po tayo ay nagkasala at lahat tayo may kasalanan. Pero iba po yung lahat ay may kasalanan kaysa doon sa talagang gumagawa at patuloy na gumagawa ng kasalanan, na talagang hindi marunong tumalikod sa kasalanan, hindi marunong magsisi sa kasalanan, na talagang walang takot sa ating pong Panginoon. So iba po yun. Kaya mga kapatid, mga minamahal, na talagang marami sa panahon po natin ngayon na kung sino pa ang nakapag-aral, kung sino pa yung mayroon talagang degree holder na nakapagtapos na mga 4 years course at talagang nagmasteral pa, kaya yata sila nagmasteral para ma-master, ma-doktor ang mga dokumento, di ba? So yun po nakakalungkot na kung sino pa ang mayroong pinakamataas na pinag-aralan ay sila pa ang nagagawang magnakaw, di ba? So talagang napakaraming paraan kung paano magnakaw. So yun po, so talagang many people today are having defective life, having bad record, not walking in integrity. When money talks, kapag pera na talaga nagsalita, diba? Many people are doing corruption. Kapag pera na nagsalita, ay talagang marami ang gagawa ng korupsyon. Marami ang gagawa ng kasamaan. At marami dahil sa pera ay talagang pumapatay ng tao. So mga kapatid, when money talks, kaya talaga sinabi ng Bible, saan ba yun? Ano bang 1 Timothy ba yun? 1 Timothy chapter 6 na talagang the root of all evil is the love of money. So walang kung problema magkaroon ng pera, wag lamang iibigin, wag lamang magiging gani sa salapi, sa kayamanan, sa mundong ito. So when money talks, many people are doing corruption, they don't care about other people. Na talagang hindi na nila iniisip ang ibang tao, na yumaman lang sila, walang pakialam kahit maghirap ang mga tao ito, walang pakialam na kung ang mga tao ito ay walang makain. So ganun po, talaga napakatindi ng pera. They don't care about integrity. Kaya this morning mga kapatid, ang title po ng mensahe
walk in integrity. Tayo ay lumakad, tayo ay mamuhay sa integridad. Tayo ay mamuhay na mayroong katapatan sa mundong ito. Sapagkat talagang napakaraming tao na ang hindi tapat at hindi iniingatan ang kanilang pangalan, ang kanilang integridad. Ano po ba sabi ng Proverbs 22 verse 1? A good name is rather to be chosen than great riches and loving favor, rather than silver and gold. Mas mabuting piliin ang mabuting pangalan, mas mabuting sikapin natin na tayo maging tapat sa ating kapwa, sa ating mga mahal sa buhay, sa ating Diyos, kaysa sa mga pilak at ginto o kayamanan sa mundong ito. A good name is rather to be chosen than great riches. Pero sa ibang tao, baliktad. Di ba? Ang kanilang pinipili ay great riches, silver and gold, kaysa mabuting pangalan. Wala silang pakialam, masira man ang kanilang pangalan. Para bagang, sira man ang pangalan ko, mayaman naman ako, marami naman akong pera. Diba? Para bagang, katulad na sinasabing, di baling, ano yan? Para ba? Parang iba yun. Ayun eh, ayun. Di baling gutom, hindi naman pagod, parang ganun eh. Ibaling tamad, huwag kang pagod. Yun, di baling tamad, hindi naman pagod. So yun po mga kapatid, mga minamahal, na talagang mas pinipili ng iba na masira kanilang pangalan kaysa mas pinipili ng iba ang mga ginto kaysa masira ang kanilang pangalan or yung kaysa sa mabuting pangalan. So mga kapatid, mga minamahal, bilang tayo po ay mga Kristiyano, nakakatuwa nga na talagang marami sa ating panahon ngayon talagang nagbabahagi ng salita ng Diyos. At mayroon, I think, hindi ko kilala ang tao yun, napanood ko lang sa video, no? Na talagang ang korupsyon ay mahirap talagang labanan. Maliban na nga lamang na talagang from kindergarten, sabi ng taong ito, hindi ko alam kung siya ba ay politician, at hanggang college ay ituturo ang salita ng Diyos. Yun po ang nais ng taong ito na simula kindergarten, from kindergarten to college ay ituro ang salita ng Diyos. So upang mawala ang korupsyon. So mga kapatid, mga minamahal, sana nga po ipag-pray po natin na talagang tayo po ay nasa huling araw na sana talagang mangyari pa ito na talagang from kindergarten to college ay ituro ang salita ng Diyos. Kaya nga sana yung ating kapatiran na nasa gobyerno ay sana may sabatas na talagang from kindergarten to college sapagkat ito po ay nangyari din sa bansang Israel. Merong isang hari na talagang ipinatupad ang mga Bible study, pagtuturo ng salita ng Diyos sa lahat ng naninirahan doon sa Israel. Yan po ay minsan ko nang na-preach. Hindi ko lang matandaan kung si King Jehoshaphat ba yun, ano? Yung talagang nagpatupad na ipangaral, ituro ang salita ng Diyos. Ngayon po mga kapatid, mga minamahal, walk in integrity. Paano po ba tayo lalakad na mayroong integridad? Paano tayo mamumuhay na mayroong integridad? Na talagang tayo po'y magiging tapat sa Diyos at sa ating kapwa. So una mga kapatid, mga minamahal, verse 1, better is the poor that walketh in his integrity than he that is perverse in his lips and is a fool. So mga kapatid, upang tayo po'y makalakad na mayroong integridad, mamuhay na mayroong integridad, katapatan, we need to watch. Bantayan po natin, watch our words. Bantayan po natin, ito po'y isa lamang. Pero talagang napakarami pong paraan para tayo po'y mamuhay na may integridad. So watch our words. Bantayan natin ang ating pananalita. Amen po ba? Sapagkat talagang babantayan natin, dapat nating bantayan itong ating dila. So nais ng Diyos na ang lalabas sa ating bibig, ang bibig kasi ng ating dila ay mga mabubuting salita. Yan po ang nais ng Diyos sa atin. Kaya tinan po natin ang ating pong Bible sa Psalms chapter 34 verse 13. Psalms 34 verse 13. Sabi po ng mga talata ng salita ng Diyos,
So sana huwag niyo pong tatandaan, bakit tayo narito? Para tayo ay sumamba. Bakit tayo ay narito? Para tayo maglingkod sa Diyos. Bakit tayo narito? Para makinig ng salita ng Diyos, para matuto ng salita ng Diyos. Kaya dapat may dala tayong mga Bible. Psalms 34 verse 13. Sabi po dito, keep thy tongue from evil. So ingatan mo, bantayan mo ang iyong dila mula sa masama. And thy lips from speaking guile, at ang iyong mga labi sa pagsasalita ng karayaan o ng kasamaan. Bantayan ang ating dila. Sapagkat mas mabuti pa nga ang mahirap na tao na lumalabas sa kanyang bibig ay mabubuting salita kaysa doon sa mga taong nakapag-aral tapos ng 4 years nagmasteral pero bastos ang bibig, bastos ang lumalabas sa kanyang bibig. Diba? At kaya nga naman kapag tayo nakatagpo ng ganun tao, masasabi natin, mas mabuti pa yung taong walang pinag-aralan na talagang mag-ingat at talagang mabubuting salita ang lumalabas sa kanyang bibig. So mga kapatid, mga minamahal, watch our words, bantayan ang ating dila, mag-ingat tayo sa ating pananalita sapagkat kung tayo man ay nakapagtapos ng pag-aaral at kung bastos ang ating bibig para tayo walang pinag-aralan. Kasi sa school, ano ba yung tinuturo sa school? Diba? Ano ba yung GMRC? Good moral and right conduct. Wala na ba ibang ibig sabihin niya? Baka meron pa. Okay. So, tinuturo po yan from grade 1, yung good moral and right conduct. Diba? Na talagang sa good moral ay tinuturo yung mamumpo. Pero ngayon ay nawawala na ang pamumupo. Ha? Ganun na sagot eh. Ha? At napanood ko, pinanood ko yung preaching ni Brother John na mababait naman ang mga bata ngayon kapag inutusan. Hindi naman sila nasagot ng ayaw ko. Diba? Pero ang sagot ng mga kabataan ngayon, ng mga anak ngayon, kapag inutusan ay wait lang. Hindi nga nasagot ng ayaw ko. Na hindi nga nasagot ng hindi po. Diba? Pero ang sagot naman ng mga kabataan, ng mga anak, wait lang. Pagod na si tatay, pagod na si nanay sa pagtawag, pero ang sagot pa rin ay wait lang. Diba? So tinuturo yan sa school ng mga good moral na yan. Ayaw ko lamang kung meron pa ngayong mga estudyante na kapag nakita si teacher at may dala na mabigat o kung ano mga dala, babatiin tapos, ma'am, ako na po magdadala niyan. Diba? Wala na. Wala na, no? Wala na, sabi ng teacher. Talagang minsan, talagang nilalampas-lampasan lamang ang magulang. Wala nang neho, neha, nehay, di ba? Talagang basta naaalis ng bahay. So wala na nagpapaalam. Kung mayroon man nagpapaalam, hindi sasabihin kung anong oras ang uwi. Kung mayroon man nagpapaalam, hindi sasabihin kung saan pupunta. Di ba? At least pastor nagpaalam. Sabi nagpapaalam din nakaalis na. Yun, nagpapaalam, nakaalis na. Diba? Kung magpapaalam ay talagang dapat detalyado para hindi nag-aalala si magulang. So yun po, na talagang sasabihin kung saan pupunta, anong oras uuwi. So yun po mga kapatid, mga minamahal, watch our words. Bantayan natin ang ating dila, ang ating bibig, ang ating pagsasalita upang tayo po'y makapamuhay na mayroong katapatan, integridad. Proverbs 12:19. Proverbs chapter 12 verse. Yan. Excuse me po. Proverbs chapter 12 verse 19. Sabi po dito, the lip of truth shall be established. Ang labi ng katotohanan ay matatatag kailanpaman forever. But a lying tongue, ang sinungaling na dila, is but for a moment, ay sa sandali lamang, sandaling panahon. Kaya mga kapatid, mga minamahal, piliin na laging magsabi ng tapat ng katotohanan. Ingatan ang ating bibig, ang ating dila. Tayo po'y dapat laging nagsasabi ng katotohanan at talagang wala sanang masasamang salita ang lumabas sa ating mga bibig. Kaya nga, diba, nung last Thursday prayer meeting, mahirap akayin ang ating mga mahal sa buhay.
kung walang nakikitang pagbabago sa ating buhay. Kung hindi natin iniingatan ang ating pong patotoo. Then, Proverbs 21:23, tingnan po natin, Proverbs 21:23. Buksan ang inyong mga Bible. Whoso keepeth his mouth and his tongue, keepeth his soul from troubles. So kapag tayo po ay nagiging maingat sa ating pananalita, sa ating pong bibig, tayo po ay ilalayo nito sa anumang mga kaguluhan. Amen po ba? Pero kung tayo ay hindi mag-iingat sa ating pananalita, bastos ang ating bibig, ibig sabihin noon, tayo ay naghahanap ng gulo, naghahanap tayo ng away. Labas ang matapang, di ba? May lumabas, dalawa na tayo. Di ba? So mga kapatid, mga minamahal, kung tayo po'y talagang hindi tayo nag-iingat sa ating bibig, sa ating dila, sa ating pagsasalita, naghahanap talaga tayo ng away. Kaya mga kapatid, piliin natin na tayo po ay magsalita ng maayos. Yung po sinasabi po ng Proverbs 21 verse 23 na talagang whoso keepeth his mouth, ang sino mang nag-iingat ng kanyang bibig at kanyang dila, nag-iingat sa kanyang kaluluwa mula sa mga kabagabagan o sa mga gulo o away. Hirap din kasi kabagabagan. So mga kapatid, mga minamahal, ingatan ang ating dila. So sapagkat ito ang ating nakita sa ating Diyos, sa ating pong Panginoong Jesus. Na talagang kahit anong hirap na kanyang pinagdaanan, nakapako sa krus, kinukod siya, nililipak, niloloko ng sinumang tao, tinuruan sa mukha, sinampal sa mukha, nagkasugat-sugat ang kanyang buong katawan, tumagas ang dugo, pero walang anumang masamang salita ang namutawi lumabas sa kanyang bibig. So let us watch our words. And then tinapa po natin ang Proverbs 25 verse 15. Proverbs chapter 25 verse 15. Ano pa sinasabi ng Bible? Alam niyo po, napakasarap basahin talaga ng salita ng Diyos. At lalo na ito pong Proverbs na ito. 25 verse 15. By long forbearing is a prince persuaded, and a soft tongue breaketh the bone. So sa pamamagitan ng pagpipigil ng loob ay napahihikayat ang Pangulo, at ang manumanay na dila ay bumabasag ng buto. Kaya mga kapatid, mga minamahal, kahit tayo po ay hindi ganun at hindi tayo aral, hindi tayo nakapagtapos, pero kung tayo malumanay magsalita, ang sabi ng salita ng Diyos, bumabasag ng buto. So yung po, ano po? Orthopedic. Kawawa naman orthopedic, magbabalda. Okay? So bumabasag. So ibig sabihin, kung ikaw ay malumanay, mahinahon ka talaga, maingat ka sa pananalita mo, maraming tao ang matutuwa sa iyo. Kahit hari, kahit sino pang tao na nakapag-aral, kahit ay government official, kung maayos ka magsalita, mapapaniwala mo sila sa iyo, susunod sila sa iyo. Yung po yung ibig sabihin niya na bumabasag ng buto. Pero kahit ikaw ay malaking tao, di ba? At ikaw naman ay bastos sa bibig mo, sa iyo wala kang patotoo at sira ang iyong integridad, kahit mabulaklak ka pa magsalita, walang maniniwala sa iyo, walang susunod sa iyo. Di ba? So yun po ang ibig sabihin po nito, hindi po talaga literal na orthopedic yan. Diba? So yun po. Okay, so bumabasag ng buto. Okay, so yun po. Then tingnan pa po natin. James chapter 3 verse 5. James chapter 3 verse 5. Sabi po ng James chapter 3 verse 5. Even so the tongue is a little member, ang dila po natin ay maliit na bahagi, sangkap ng ating katawan. And boasted great things, at nagpapalalo ng malalaking bagay. Behold, how great a matter a little fire kindled. Narito kung gaano kalaking gubat ang pinag-aalab ng lubhang maliit na apoy. So ang dila lumilikha ng apoy. Diba?
At talagang ang dila ay ito'y magpapagulo sa napakaraming tao. Kaya kapag tayo nagsasalita ng mga kasinungalingan, so sinisira natin ang buhay ng ibang tao. Kaya talagang ang dila, kahit dila lang to, pumapatay ng tao. Kasi once na nagsalita ka ng kasinungalingan at naniwala sa iyong isang tao, at dahil naniwala sa iyong isang tao, nagalit yan. At dahil sa kanyang galit, siya ay papatay. So mga kapatid, yan po ang dila. Kaya mga kapatid, upang tayo magkaroon ng mabuting integridad, magkaroon tayo ng integrity, let us watch our words, and then balikan po natin ang Proverbs chapter 19 verse 4 and 5. Not only watch our words, but also, sabi po ng Proverbs 19 verse 4 and 5, well, make it many friends. Alam nyo, talagang kapag mapera ka, madami kang kaibigan. Pero kapag wala ka ng pera, lalayo na sila sa iyo. Kaya doon masusubok ang tunay na kaibigan. Doon masusubok. So yung ibang tao nakakaawa. Marami lang silang kaibigan sapagkat marami silang pera. Marami lang silang kaibigan sapagkat marami silang sasakyan. Pero alisin ang kayamanang iyan, iiwan din sila. So mga kapatid, verse 4, well, make it many friends, but the poor is separated from his neighbor. Then verse 5, a false witness shall not be unpunished. So mga kapatid, ang pagsisinungaling ay tiyak na talagang ito ay parurusahan. Yun po sinasabi po dyan, a false witness. So kapag tayo po ay nagsinungaling, sabi po dito, shall not be unpunished. So ibig sabihin po, tiyak na mayroong kaparusahan. And he that speaketh lies, na nagsasalita ng kasinungalingan, shall not escape, ay hindi makakatakas. Verse 9, a false witness shall not be unpunished, and he that speaketh lies shall perish. Talagang tiyak na mapapahamak. So mga kapatid, upang magkaroon tayo ng integrity, at talaga maging tapat tayo sa Diyos, sa ating kapwa, let us watch our works. Bantayan natin ang ating mga ginagawa. Diba? Hindi lamang yung ating pagsasalita ang ating babantayan, maging ang ating ginagawa. So, ang ating bang ginagawa, una sa lahat, ito ba'y kalugod-lugod sa Diyos? Kasi nga, kaya nga tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Bakit tayo nakikinig ng salita ng Diyos? Bakit tayo susunod sa mga utos ng Diyos? Upang ang ating mga ginagawa ay maging kalugod-lugod sa Diyos. Sapagkat kung masama ang ating ginagawa, sira ang ating integrity, sira ang ating patutuo, sira ang ating pagkatao. So mga kapatid, let us watch our works. Bantayan natin ang ating mga ginagawa. Maliit man o malaki, ang ating ginagawa ay ating dapat bantayan. Sapagkat ang malaki ay nagsisimula sa maliit. Kaya nga nagsimula sa patikim-tikim. Pinilit ko, gusto. So dati patikim-tikim lang ako sa gym. Diba? Patikim-tikim ng pulutan hanggang sa naging talamak na lasenggo. Kaya mga kapatid, sa maliit nagsisimula ang malaki. So bantayan natin ang ating mga ginagawa upang maingatan natin ang ating integrity. Kaya nga kanina, sa aming Bible Sunday School, diba? Ano ba yung mga nagagawa nating kasalanan? Sumagot yung isa, pangungupit. So maliit na bagay pa lamang yun, pangungupit, diba? So kaya nga ang corruption ay nagsisimula saan? Sa tahanan, hindi sa gobyerno. So yung bata na natututo ng mangupit, mangurap, yun po yun. Diba? So mga kapatid, mga minamahal, kaya talagang dapat train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Na talagang train up a child na bata pa lamang, tuturuan na ng magsalita ng maayos, tuturuan na gumawa ng mabuti. So kaya napakahalaga ng pagsamba, napakahalaga ng pakikinig ng salita ng Diyos.
So yun po, mga kapatid, mga minamahal, let us watch our words and next, mga kapatid, verse 21. There are many devices in a man's heart. Nevertheless, the counsel of the Lord that shall stand. So, let us watch our words and also our wants or wish. Bantayan natin kung ano yung ating laging gusto. Bantayan natin ano ba yung lagi nating hinihingi sa Panginoon. Babantayan po natin yan. Kasi mahirap na laging material na bagay lang ang ating hinihingi sa Diyos. Diba? So mga kapatid, mga minamahal, at bakit tayo humihingi ng material na bagay na ito? Sana lahat ng ating hinihingi sa Panginoon for His glory. For His glory. For the glory of the Lord. Sapagkat kung hindi yan para sa kaluwalhatian ng Panginoon, diyan po magsisimulang masira ang ating integrity. Diyan magsisimula na talagang tayo po ay maging covetous, maging gani. Kaya mga kapatid, ang dami nating maraming mga bagay ang nandito sa ating puso. Bil mo ko niyan, bil mo ko yun. Diba? Gusto ko nun, gusto ko niyan. Diba? Ang dami mga bagay na nandito sa ating puso. Pero ang tanong, ito ba'y para sa kaluwalhatian ng Diyos? Kasi kung hindi na ito para sa kaluwalhatian ng Diyos, ito ang isa sa dahilan para masira ang ating integridad. Kaya mga kapatid, let us watch our words and wants or wish. Ano ba yung lagi natin hinihingi? Ano ang nasa puso natin? Ano ang desire ng ating puso? Sisig ay baka mahulog. Andun na sa taas ng hagdan. Okay, baka mahulog po yan ha. Baka ma-fall. Wala kang tune, wala. So yun po mga kapatid, mga minamahal, napakaganda, ingatan ang ating integridad. Better is the poor that walketh in his integrity than he that is perverse in his lips and is a fool. Next mga kapatid, how to walk in integrity. Verse 8. Tingnan niyo po yung Bible, Proverbs chapter 19, verse 8. He that getteth wisdom loveth his own soul. Siya nag-iimpok ng karunungan ay umiibig sa kanyang sariling kaluluwa. He that keepeth understanding shall find good. At ang nag-iingat ng kanyang kaalaman ay nakakasumpong ng mabuti. So yun po ang sinasabi po ng verse 8. Siya nag-iingat ng pangunawa ay makakasumpong ng mabuti. Kaya mga kapatid, mga minamahal, to walk in integrity, let us work for wisdom. Let us work for wisdom. Maghangad tayo ng karunungan. Maghangad tayo ng wisdom na mula sa Diyos. Hindi mga material na bagay lang ang dapat nating hinihingi. Kasi kung puro material na bagay lamang ang ating hinihingi sa Diyos, baka pamaya isalpak lang niya sa iyo ng Diyos. Tapos hindi mo naman alam paano i-manage. Di ba? Yun po yung mahirap na hindi natin alam paano natin i-manage yung mga biyaya, pagpapala na kaloob sa atin ng Diyos. So madali po yung mawawala. Kaya nga ang tao dapat mag-aaral. Di ba? Nag-aaral ang tao para nga magkaroon siya ng wisdom para ma-manage niya ang mga bagay na nais niya magkaroon sa kanyang buhay. Kaya mga kapatid, let us work for wisdom. Napakahalaga po ng wisdom. Sapagkat kung wala po tayong wisdom, di ba? Kung wala tayong wisdom, ay talagang tayo na ang napakawawang tao sa mundo. Kung wala tayong Kristo sa ating buhay, tayo na ang pinakakawawang tao sa mundo. So kahit ang tao ay napakayaman, kung wala siyang Kristo sa kanyang buhay, kung wala siyang kaligtasan sa mundo, sa kanyang kaluluwa, siya ang pinakakawawang tao sa mundo.
Kaya mga kapatid, kahit mahirap ka, kahit wala kang magandang bahay, kahit wala kang magandang sasakyan, kahit wala kang maraming pera, pero kung ikaw ay may Kristo sa puso mo, sa buhay mo, ikaw ang pinakamapalad na tao sa mundo. Amen? So mga kapatid, work for wisdom. So upang magkaroon po tayo ng wisdom, una, ask of God. Humingi tayo sa Diyos. James chapter 1 verse 5. James chapter 1 verse 5. Ano po sabi po ng Bible? Sa James chapter 1 verse 5. Nandiyan na ba kayo? Say amen. So sabi po dito, if any of you lack wisdom, so tunay naman na tayo po'y kulang sa wisdom. Kulang tayo sa karunungan. At ang Diyos ang source of wisdom. Ang Panginoon ang source of wisdom. Kaya talagang sa Diyos po tayo hihingi. Kaya ang tao kung walang Kristo sa kanyang buhay, kahit siya yung pinakamadaling tao sa mundong ito, di ba? Siya yung summa cum laude sa mundong ito, at siya na yung pinaka-intelligent na tao sa mundong ito. Kung wala siyang Kristo, ay siya yung pinaka-mangmang. Di ba? Siya pa rin yung mangmang sa harapan ng Diyos. So verse 5, if any of you lack wisdom, let him ask of God that giveth to all men liberally. Walang pinipili ang Diyos. Basta ang tayo lumapit sa Diyos, humingi ng wisdom, talagang sabi po dito, that giveth to all men liberally, and upbraideth not, and it shall be given him. So tayo po ay bibigyan ng Panginoon. Kaya mga kapatid, napakahalaga ng wisdom. Kaya mga kapatid, sana kung ikaw ay nag-aaral, pinagbubuti mo yung pag-aaral sa school, sana una sa lahat, humingi ng wisdom sa Diyos. Kasi meron nga po mga nag-board exam, hindi naman talaga totally nakapag-review na kanilang sa kanilang exam, pero pagdating ng board exam, binigyan siya ng Diyos ng wisdom, siya pa yung nakapasa. Kaya sa ating pong buhay, huwag natin kalimutan mag-pray, huwag natin kalimutan tumawag sa Diyos, humingi ng wisdom. And then to work for wisdom, not only ask from God, but also apply God's Word and abide in God's Word. So i-apply natin ang salita ng Diyos. Useless kung hindi natin i-apply ang mga salita ng Diyos. Kaya nga sabi po ng Bible, kabilin-bilinan sa atin ang salita ng Diyos. James chapter 1 verse 22, but be doers of the word and not hearers only. So nakakalungkot na hindi na nga doers of the word, hindi pa rin nakikinig ng salita ng Diyos. Yun ang nakakalungkot. Hindi na nga tumutupad, hindi pa nakikinig ng salita ng Diyos. Bakit tayo narito? Para makinig ng salita ng Diyos. Bakit tayo nag-aaral ng salita ng Diyos? Upang mayroon tayong i-apply sa ating buhay, upang tayo po ay magkaroon ng wisdom. So apply God's Word, abide in God's Word. Sabi po ng Proverbs 3:13 to 15. Tingnan po natin. Proverbs chapter 3:13 to 15. Tingnan nyo po ang pong Bible sa Proverbs chapter 3. Kaya talagang tayo may magbubuklat ng Bible sapagkat wala tayong projector, wala ang ating projector man, Verse 13. Happy is the man that findeth wisdom. So kung meron kang wisdom na galing sa Diyos, magiging masaya ka. Magiging maligaya ang buhay mo. Diba? Kaya talagang kung ikaw ay mayroong wisdom sa Diyos, na galing sa Diyos, na kahit wala kang jowa, Brother Jason yan, inuna ko na, wala kang jowa, diba? Wala kang kasama sa gabi, diba? So magiging masaya ka, diba? So yun po, so kahit wala kang pera, kahit wala kang magandang sasakyan, wala kang magandang damit, wala kang relo, wala kang alahas, wala kang ginto, ay magiging masaya ka kung mayroon kang wisdom na galing sa Diyos, kung mayroon kang Kristo sa iyong buhay, sa iyong puso. Happy is the man that findeth wisdom and the man that getteth understanding.
14, for the merchandise of it is better than the merchandise of silver, and the gain thereof than fine gold. So ang wisdom na galing sa Diyos ay higit pa sa bilang, higit pa sa ginto, higit pa sa kayamanan sa mundong ito. Kaya magiging masaya ka kahit wala kang mga bagay na yan. Verse 15, she is more precious than rubies. So talagang ito ay higit pa. Mas mahalaga pa ito sa mga ruby. Ruby, higit pa ito sa iyo. Diba? So, baka iwan ka ni Brother Rocky pamaya pag nagkaroon na ng wisdom na galing sa Diyos. Okay. So, next, sabi po ng verse 15, she is more precious than rubies, and all the things thou canst desire are not to be compared unto her. So kapag mayroon ka talagang Kristo, wisdom sa buhay mo, talagang hindi mo ito may kukumpara sa lahat ng mga bagay sa mundong ito. Kaya mga kapatid, mga minamahal, work for wisdom. Sana'y naisip natin at tayo humingi ng wisdom galing sa Diyos, at ang wisdom na ito ay ating i-apply sa ating buhay, na i-apply natin ang salita ng Diyos upang magkaroon tayo ng wisdom. Proverbs chapter 5 verse 7. Tingnan po natin verse 5, chapter 5 verse 7. Proverbs, hear me now therefore. Makinig kayo sa akin, sabi ng Diyos. Di ba? Tayo yung mga anak ng Diyos. Kaya ang mga anak ay dapat nakikinig din sa magulang. Ay minsan mga anak pa magtuturo sa magulang. Diba? Tuturuan pa magulang. So, hear me now therefore, O ye children. So, makinig tayo sa Diyos. Lahat tayo makinig tayo sa Diyos, at ang mga anak ay makinig din sa Diyos at makinig din sa kanilang magulang. O ye children, and depart not from the words of my mouth. So, huwag tayong lalayo, huwag tayong hihiwalay sa salita ng Diyos. Kaya sana laging binabasa ang Bible. So maraming mga Kristiyano ngayon pinabayaan na ang pagbabasa ng Bible. Diba? Kaya tuloy nagkukulang sa wisdom. Kaya tuloy nasisira ang buhay. Kaya sabi nga ng Hosea chapter 4 verse 6, my people are destroyed for lack of knowledge, because lack of knowledge. Diba? Bakit napapahamak ang maraming tao? Nasisira ang buhay ng maraming tao? Kulang sa karunungan, kulang sa kaalaman, kulang sa salita ng Diyos. So yun po mga kapatid, mga minamahal, let us work for wisdom. Naisip natin na tayo magkaroon ng wisdom. Tayo humingi sa Diyos at ating i-apply ang salita ng Diyos. Tayo ay manatili sa salita ng Diyos. And then, tingnan po natin ang ating pong Bible sa Proverbs chapter 19 verse 20. Proverbs chapter 19 verse 20. Hear counsel, makinig ka ng payo. Diba? So lalo na kung yan ay talagang godly people. Pakinggan natin ang salita ng Diyos. Pakinggan natin ang payo ng mga godly people. Amen po ba? Kaya talagang sabi ng Psalm chapter 1 verse 1, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. So hear counsel, makinig sa payo. Kaya sana ang mga namumuno sa ating bayan, sa ating bansa, ay meron silang mga godly people, na talagang meron silang mga advisor na godly, maka-Diyos, may takot sa Diyos, na talagang nag-aaral ng salita ng Diyos. At sana ay talagang i-implement ang pagtuturo ng salita ng Diyos sa mga school. So yun po, hear counsel, makinig ng payo, makinig ng salita ng Diyos, and receive instructions. At hindi lang talaga pakinggan, tanggapin. Diba? Kung tayo ay pinapayuhan, tanggapin natin ang mga payong ito. Diba? So, ang mga godly people receive instructions that thou mayest be wise, upang ikaw ay maging matalino. So, una sa lahat ay talagang tayo ay hahanap ng salita ng Diyos. Aaralin natin salita ng Diyos at tayo ay magpe-pray at tayo lalapit sa mga godly people.
So receive instructions, and then that thou mayest be wise in thy latter end. So upang ikaw ay maging pantas sa iyong huling araw. So yun po mga kapatid, mga minamahal, upang tayo po ay magkaroon ng integrity sa ating pong buhay. Let us watch our words and wants and wish, and then let us work for wisdom. Humingi tayo sa Diyos, i-apply natin ang salita ng Diyos, manatili tayo sa salita ng Diyos. Proverbs chapter 2, verse 1, 2, 6, and 7. Tingnan po natin ang ating pong Bible sa Proverbs chapter 2, verse 1, 2, 6, 7. My son, so tayo po yung mga anak ng Diyos, at ang mga anak ay makinig talaga sa magulang. If thou wilt receive my words, so tanggapin ninyo ang payo ng inyong mga magulang. Tanggapin ninyo ang payo ng mga godly people. So sabi po dito, receive my words and hide my commandments with thee. At talagang taglayin mo ang aking mga utos. Verse 2, so that thou incline thy ear unto wisdom. So i-apply natin ang salita ng Diyos. I-apply natin ang mga utos ng Diyos upang magkaroon po tayo ng wisdom. Ito po ay wisdom. Kung i-apply natin ang mga salita ng Diyos, mga utos ng Diyos, and then i-apply thine heart to understanding. Apply. Kaya dapat tayo po hindi tagapakinig lang. Tatanggapin natin ang salita ng Diyos, tatanggapin natin ang payo sa atin, and then ating isabuhay. Apply thine heart to understanding. Verse 6, sabi po ng verse 6, for the Lord giveth wisdom. So sapagkat ang Panginoon ay nagbibigay ng karunungan out of His mouth, mula sa kanyang bibig. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ang Bible ay salita ng Diyos. Kaya bago natin hangarin ang mga karunungan sa mundong ito, ay unay hangarin muna natin ang karunungan ng Diyos. Humingi tayo ng karunungan sa Diyos, sapagkat ang ating nalalaman ay talagang wala pa sa kalingkingang ito. Parang gatitin lang ang ating alam. Kaya huwag tayong magmamataas, huwag tayong magyayabang. Amen po ba? So wala talagang gatitin lang. Kakaunti pa ang ating nalalaman. So maging ako man, maaaring matagal na ako nag-aaral na salita ng Diyos, matagal na akong Kristiyano, pero hindi ko pwedeng ikumpara ang aking mga nalalaman doon sa mga naunang pastor o sa kanino mang Kristiyano at sa lahat ng tao. So mga kapatid, mga minamahal, marami pa tayong hindi alam. Kaya kahit ikaw ay tapos na ng 4 years course, kahit ikaw ay nag-masteral pa ng doctorate, huwag natin ipagyayabang ang ating mga natutunan. Kasi marami pa tayong matututunan, at habang nandito tayo sa mundong ito, it is a process of study. Ito yung proseso ng pag-aaral. Talagang kahit tayo tapos na, nag-aaral pa rin. Alam po ba? Kasi ang dami pa, kasi tayo nagkakamali, hindi tayo perfect. At sa buhay ng ibang tao tayo natututo kung ino-obserbahan. Diba? At kung ini-apply. Ang ating i-apply ay yung mabuti, hindi yung masama. So mag-o-observe tayo, titingnan natin yung masama. Kasi makikita pa rin naman natin yan. Pero titingnan natin, ano yung bunga ng masama niyang ginawa? Ano yung bunga ng hindi niya pagsunod? Di ba? So, ngayon, syempre, hindi maganda resulta. So, ang magiging lesson sa atin, yung wisdom doon, ay huwag nating gawin. Yung mga masama na nakita natin sa ibang tao, at ang ating gagawin ay kung ano ang mabuti. So yun po mga kapatid, mga minamahal. And then verse 7, nabasa na ba natin? He laid up sound wisdom for the righteous. He is a buckler to them that walk uprightly. Kanyang pinapagtaglay, ang hirap ng Tagalog, pinapagtataglay ang magtuwid ng
magaling na karunungan. Siya'y kalasag sa nagsisilakad sa pagtatapat. So ito po, karunungan ay magiging kalasag natin, at kung tayo po ay nagtatapat, ito ay nagiging kalasag po natin. Ito yung mag-iingat sa atin, ito ang maglalayo sa atin sa kaguluhan. Kaya mga kapatid, mga minamahal, katulad nga po kanina sa Sunday School, yun nga, kung tayo ay gagawa ng mali, kung hindi tayo susunod sa utos ng Diyos, so tayo po ay, ang ating hinahanap ay kahirapan, kaguluhan. So yun po mga kapatid, walk in integrity, watch, work for wisdom, and then the last mga kapatid, mga minamahal, Proverbs chapter 19, verse 5, 19, chapter 19, verse 5, 9, 19, 27 to 29, ano makikita po natin dito? Verse 5, balikan natin, 19 verse 5, a false witness shall not be unpunished, and he that speaketh lies shall not escape. Verse 9, a false witness shall not be unpunished, and he that speaketh lies shall perish. And then verse 19, tingnan nyo po verse 19, a man of great wrath, ang taong may malaking puot, ay magtataglay ng parusa, sapagkat kung iyong iligtas, iyong marapat na gawin uli. Then verse, ano pa sabi po ng 27 hanggang 29? Verse 27, cease, my son, to hear the instructions that causeth to hear from the words of knowledge. Magtigil ka, anak ko, sa pakikinig ng aral na nagliligaw lamang mula sa mga salita ng kalaman. So, huwag tayong makikinig doon talaga sa mga maling turo. Huwag tayong makikinig sa mga maling payo. Diba? So yun po yun. And then verse 28, an ungodly witness scorneth judgment. Ang walang kabuluhang saksi ay lumilibang sa kahatulan, at ang bibig ng masama ay lumalamon ng kasamaan. Verse 29, ang mga kahatulan ay nahahanda sa mga manlilibak. Judgment are prepared for scorners and stripes, at ang mga hampas ay sa mga likod na mga mangmang. So yun po mga kapatid, mga minamahal, last mga kapatid, to walk in integrity, upang magkaroon tayo ng pagtatapat, integridad, let us withdraw ourselves from wickedness. Lumayo tayo sa anumang mga kasamaan o kasalanan sa mundong ito. Layuan po natin yan, sapagkat yan nga po ay hindi maganda sa paningin ng Diyos. So kung alam nating mali, ay huwag gawin. Kung alam nating mali, ay itigil. So yun po. Kaya let us withdraw ourselves from wickedness. Sapagkat kung alam nating mali at ginawa natin, masisira ang ating integridad. Masisira ang ating buhay, masisira ang ating pagkatao. So tayo po ay tumanggap kay Kristo upang tayo po ay maging Christ-like, upang tularan natin si Kristo sa ating buhay. Let us open our Bible in the book of Job, chapter 28, verse 28. In the book of Job, chapter 28, verse 28. And unto man he said, behold, the fear of the Lord, that is wisdom. Ang pagkatakot sa Diyos, ang pag-ibig sa Diyos, ang paggalang sa Diyos, iyan ay karunungan, that is wisdom. And to depart from evil is understanding. To depart from evil is understanding. So, karunungan, kaalaman, ang lumayo ka sa masama. Kaya kung alam nating mali, alam nating masama, umiwas na tayo. Kung alam nating mali at masama, itigil natin. So yun po mga kapatid, mga minamahal, let us withdraw ourselves from wickedness. Pero maraming tao ngayon talagang nagpapatuloy sa mga bagay na mali. Psalms 34 verse 14. Psalms 34 verse 14. Tingnan po natin, ano pa sabi po ng salita ng Diyos.
Depart from evil. So lumayo ka sa kasamaan and do good. Ang gawin ay mabuti. Gawin mo kung anong mabuti. Seek peace. Hanapin mo kung ano yung kapayapaan and pursue it. Ito ang ating ipagpatuloy. So, ipagpatuloy ang kapayapaan, ipagpatuloy kung ano ang mabuti. Depart from evil. And then, 37, verse 27. Psalms 37, verse 27. Tingnan po natin. Depart from evil and do good and dwell forevermore. So kung tayo po ay gumagawa ng mabuti, hahaba ang iyong buhay. Hindi totoo na ang masamang damo, mahaba ang buhay. So kung mahaba man ang buhay ng mga masasamang tao, ng mga magnanakaw, di ba? Ng mga masasamang damo, yon ay dahil binibigyan sila ng Diyos ng pagkakataon na magbago, na sila ay makakilala din sa tunay na Diyos na buhay at makapangyarihan. At kung hindi man humaba ang ating buhay, kasi katotohanan talaga na hindi natin alam kung hanggang kailan ang ating buhay dito sa mundo, na talagang mayroon talagang naglilingkod sa Diyos, nagtatapat sa Diyos, na ang buhay ay hanggang 45 lang. Diba? Na ang kanilang buhay ay hanggang 35 lang. Pero tapat sa Diyos. Kinuha agad ng Diyos. So, ang Diyos na po nakakaalam doon. Diba? So, tanggapin natin kung hanggang doon na lang talaga ang kanyang buhay. Huwag tayong magalit, huwag tayong magtampo sa Diyos. At gawin pa rin natin kung ano ang mabuti, patuloy pa rin tayo maglingkod sa Diyos. Simple. Proverbs chapter 3, verse 7. Proverbs chapter 3, verse 7. Tingnan po natin ang ating pong Bible. Sa Proverbs chapter 3, verse 7. Be not wise in thine own eyes. Huwag kang magpakapantas sa iyong sariling mga mata. Matakot sa Panginoon. Fear the Lord and depart from evil. So yun po na talagang laging tayo pinapalahanan ng Diyos. Ang Diyos ay mabuti, God is good. Tinanggap natin si Kristo. Kaya dapat makita sa atin, lumalayo, umiiwas sa masama, patuloy na gumagawa ng mabuti. Prove all things, hold fast that which is good. Proverbs 14:16. So, lubos-lubusin na po natin. Sapagkat ito naman talagang dahilan bakit tayo narito. Dahil sa salita ng Diyos. Proverbs 14, verse 16. Sabi po ng verse 16, a wise man feareth. Kaya kung ikaw ay matalinong tao, may takot ka sa Diyos. Umiibig ka sa Diyos, gumagalang ka sa Diyos, sa iyong magulang din. And depart from evil, lumalayo sa masama. But the fool rageth. Ngunit ang mangmang ay nagpapakilalang palalo at timawa. Ba, talagang mayroong pantimawa, ano? So talagang bihirang marinig ang salitang ito, timawa ka. Diba? So, yun po. A wise man feareth and departed from evil. Subalit ang mangmang ay talagang raged. Ito ay yung talagang napupuot, nagagalit. And is confident, timawa. Talagang parang tuwan-tuwa pa siya sa kanyang sarili na siya'y gumagawa ng masama. Then, tinan pa rin po natin Proverbs 16. Last na po, verse 6 and 17. Verse 6, Proverbs chapter 16, verse 6. By mercy and truth, iniquity is purged. Sa pamamagitan ng kaawan at katotohanan, nalilinis ang kasamaan. So dahil sa awat habag ng Diyos sa atin, sa katotohanan ng Diyos, bakit talagang tayo po ay nalinis? And then sabi po dito, and by the fear of the Lord, men depart from evil. Kaya mga kapatid, una sa lahat, kung bakit tayo ay gagawa ng mabuti, bakit tayo ay magsisikap na maging mabuti, gagawa ng mabuti, una sa lahat, dahil kay Kristo. Hindi dahil sa sino man tao. Diba?
Ikaw ba, magbabago ka ba dahil dyan sa katabi mo? Na kaya ka gagawa ng mabuti dahil dyan sa katabi mo? Una sa lahat ay dapat dahil sa Diyos. Sapagkat tinanggap po natin si Kristo bilang Panginoong tagapagligtas. Kasi kung dahil sa tao kaya tayo nagbabago, kung dahil sa tao kaya tayo naglilingkod sa Diyos, ay what if, paano kapag isang araw ang taong ito'y nagkasala? Diba? Tutularan mo na rin siya. Gagawa ka na rin ng mali. Kapag ang isang taong ito'y nawala sa gawain, titigil ka na rin ba? Diba? So mga kapatid, mga minamahal, na kung bakit tayo po ay nagbago, una ay dahil kay Kristo. Bakit tayo magbabago? Bakit tayo tatalikod sa masama, sa mali? Ay dahil kay Kristo. Verse 17, the highway of the upright is to depart from evil. He that keepeth his way, preserveth his soul. So kapag tayo po'y namumuhay na may integridad, iniingatan natin ang ating kaluluwa o ang ating buhay. Alam mo po ba? So mga kapatid, mga minamahal, let us walk with integrity. Let us walk in integrity. Tayo po ay mabuhay na mayroong katapatan. Una ay sa Diyos at sa ating kapwa. To God be the glory. Tayo po ay tumayo at tayo po ay manalangin. Tayo po yung umuko, hindi tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, Diyos naming banal at makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa inyo pong banal na salita na mahal po ngayong umaga. Tunay po na ang nais mo po sa amin ay magtapat sa iyo. Nais mo po sa amin, ingatan namin ang aming patutuo. Huwag namin sirain ang buhay na ipinahirap mo po sa amin. Kami ay nagpapakilala na kami po ay mga tunay na Kristiyano. Kaya sana sa aming buhay, ingatan namin ang aming patutuo at kami mamuhay na mayroong integridad. Ingatan namin ang aming dila, ang aming pananalita. Bantayan po namin ang bawat salita na lalabas sa aming pong bibig. Kung masamang salita ang lalabas sa aming pong bibig, pigilan mo po kami, hadlangan mo po kami. Na huwag itong mamutawi, huwag namin itong bigkasin, huwag namin mabigkas ng aming bibig. Sapagkat tunay na ito, kung ito po'y masamang salita, makakasakit sa aming kapwa, masisira ang aming patutuo. Bantayan po namin ang bawat bagay, mga bawat bagay na aming ginagawa. Nawa ang lahat ng bagay na aming gagawin, nawa ito po'y maging kalugod-lugod sa iyo, nawa ito po'y maging para sa iyong kaluwalhatian. Bantayan po namin, hindi lamang ang aming salita, kundi bantayan namin ang aming pong mga gawa, at kami po ay tunay na kami po ay talagang mamuhay ng ayon sa iyo pong kalooban. Dalangin ko po, Panginoon, sa umagang ito. Tunay na talagang mahirap mamuhay na may katapatan. Kaya sa umagang ito, kami po ay sama-samang lumalapit sa inyong mapagbiyayang trono. Banal na Espiritu, aming pong hinihingi ang inyong pong tulong, gabay, biyaya at kapangyarihan. Mahirap sapagkat sa mundong ito ay narito ang lahat ng uri ng kasalanan. At sa mundong ito, ang aming kaaway na dyablo ay gumagawa upang sirain ang aming patutuo. Gumagawa ang aming kaaway na dyablo upang kami po ay hindi makapaglingkod sa iyo, upang kami ay hindi magamit sa inyong pong gawain. Kaya sa umagang ito, kami po ay nagpapakumbaba. Banal na Espiritu, pakapuspusin mo po kami. Tulungan mo po kami na lagi namin masunod ang iyong kalooban, hindi ang aming kagustuhan. Habang ang lahat ay nakayukot, nakapikit,
Kapatid, hindi ko alam kung paano nangusap sa iyo ang salita ng Panginoon. Nangusap ba sa iyo ngayong umaga ang salita ng Panginoon? Itaas mo yung kanang kamay at nais kitang sama sa panalangin. God bless you, God bless you, God bless you, God bless you. Kapatid, hindi ko alam ang iyong panalangin ngayong umaga. Nais mo ba na ikaw ay Kristiyano na maging mabuting halimbawa? Ito ba yung panalangin mo? Na ikaw, habang naririto sa mundong ito, ang panalangin mo ay maging mabuting halimbawa ka sa mga kapatiran. Panalangin mo na talagang masunod mo ang mga kalooban, mga utos ng Diyos. Ito ba yung panalangin mo this morning? Kung ito yung panalangin mo, maaari mo bang itaas sa iyong kanang kamay na kitang isama sa panalangin? Sige po. God bless you, God bless you, God bless you, God bless you. At sa mga nagtaas po ng kamay, at sa lahat po na naririto po ngayon, sayang po ang pangangaral ng banal na salita ng Panginoon kung wala po tayong gagawing desisyon ngayong umaga. Sapagkat nais nga po ng Diyos na talagang ating pong i-apply ang kanya pong salita. At this morning po mga kapatid, mga minamahal, kung meron po kayo nais ilapit sa Diyos at doon po sa mga nagtaas ng kanila pong kanang kamay, magkakaroon po tayo ng 2 minutong panalangin. At tayo po lumapit sa Diyos, lumuhod po tayo sa kanya pong pangalan. At ating po hilingin sa kanya ang ating po mga panalangin. Sige po, doon po tayo ngayon. Simulan.